Welcome po sa ating channel, Black and Toink. Ito po, isang bagong video na naman about compressor. Yan, compressor. Pag-uusapan po natin ito, yung tangke natin ayaw mapuno. Yan, tangke natin hindi siya napupuno. Yan, tapos yung gauge natin hindi umaangat, nasa zero lang siya. Ayan, ayan yung topic natin ngayon mga bossing. Kasi maraming nagtatanong about compressor, but ayaw kumarga nung ating tangke ng hangin. Yan po. Yan, sa magandang topic mga bossing, Vespa compressor 1/4. Yan po. Ayan, simulan na tayo. Ito. May ginawa tayo dito na meron tayong ginawa na nagpa-Xerox tayo. Ayan. Para at least meron tayong konting kaalaman. Ito, pressure gauge. Yan, yung tangke natin di napupuno, tapos zero yung reading natin sa ating pressure gauge. Yan. Tapos meron din tayong pressure switch. Yan, meron din nagtanong sa atin kung bakit ayaw umandar ng compressor niya. Yan, next video natin itatopic natin yan. Yan, sa next video po abangan niyo po. Tapos lipat tayo dito. Tingnan natin yung related dun sa ating topic. May ginawa ako dito. Hanapin ko lang. Papakita lang po natin. So ito po yun. Ito. Pag binaklas natin to, yan. Ito po yung mga possibility kung bakit hindi napupuno yung tangke natin. Ito. Kung bakit po hindi napupuno ng hangin to. Yan. Unang-una, ito po yung unang troubleshooting natin na gagawin. Gamit ka ng liquid soap, tapos o di kaya sabon, tapos dapat mabulang-mabula yan. Ito, yung ginawa ko hindi gaano mabula. Hindi ako nakakita ng liquid soap. Yan. Tapos, ito po yung unang pupuntahan nyo. Yan, ituturo ko sa inyo. Hanapin nyo muna yung mga may tagas, may singaw. Ito, dito. Ayan, copper tube. Pag sumisingaw yan, ayan po yung tutulak ng hangin para kargaan yung ating tangke. Ayan. Yan muna po yung unahin nyo. Kung may singaw yan, hindi rin tataas yung hangin nito. Tataas man yan, konti lang, pero hindi nyo po siya mapupuno. Ayan. Depende po kasi kung ano talaga yung trouble din. Meron naman, may reading po ng konti yung gauge natin. Umangat ng konti, tapos ayaw niya nang i-todo, ayaw nang mag-push ng todong-todo. Yan, lalo na pag pag ginakarga natin yung mga gulong ng kotse, hindi kaya truck. Yan, kailangan natin ng high pressure. Yan po. Kaya dito muna po kayo magte-test. Ito, kung yung bula po, yan, tapos gamit ng sponge o tela, pwede rin. Tapos dito kayo magsisimula sa taas. Ito, dito. Yan, ginaganyan po natin yan. Tapos makikita niyo dyan kung may bula yan. Yan, kung may bula siya. Yan. Paanda rin natin para umarga ng konti ng hangin. Paanda rin po natin. Yan, pinandar natin. Para makita nyo lang dito sa demo natin yung singaw, kung paano nyo makikita yung singaw. Yan, gamit po yung sponge. Yan, makikita nyo nagbabubble siya. Yan. Yan, nagbabubble po siya. Yan, may singaw. Yan, pag ganyan po may singaw. Yan, gagawin nyo lang po, iikpitan yan. Yan, iikpitan natin yan. Tatanggalin muna natin. Yan po mga bossing, balik tayo. Magsisimula ka dito. Kasi ito yung air filter natin. Ibig sabihin, dito po papasok yung hangin. Yan. Iigop siya ng hangin dito sa air filter. Tapos ibabato niya dito yung yung hangin. Papasok diyan yung hangin. Tutulak niya diyan. Yan. Tapos pababa dito. Yan, meron silang tinatawag na one-way valve dyan.
at diretso na sa tangke yung hangin. Tapos ito po, i-check din natin to. Ito, check din yan kung may singaw. Gamit pa rin yung ano natin, sponge. Ito, yan, check natin yan, ginaganyan. Kung may singaw ito, tetestingin natin kung may singaw siya dito. Yan. Tapos ilalim ng pressure valve, hindi pressure valve, gauge, pressure gauge. Yan. Ito, lipat tayo. Ito po yung pressure gauge natin. Yan, makikita nyo na napakababa ng hangin niya. Talagang may singaw to. Yan, may singaw siya. Ito, tetest nyo dyan yan. Yan, tetest nyo po yan. Ginagawa nyo kung mabula at makikita nyo kung may singaw. At dito rin, may singaw siya. Yan. Tapos yung tangke, titignan nyo rin po yung tangke kung may butas. Kaya saka yung sa ilalim niya. Yung pinaka may ano po dyan, pag gusto natin siyang i-drain, yan, meron din sa ilalim yan. Yun. Gagamitan pa rin ng sponge para malaman natin kung may singaw. Pag may singaw po yan, gaya nito, kung may singaw dito, iigpitan o di kaya lalagyan po ng Teflon tape. Teflon tape po, o di kaya gamit ng sinulid. Pwede rin po yung sinulid. Yan. Sinulid. Yung iba naman po, kung nasa bundok kayo at kung ano lang po yung available, pwede kayong gumamit ng plastic. Yan, plastic pwede rin po. Kung talagang wala kayong mabiling, kung emergency lang, wala kayong mabiling Teflon tape, plastic po, ordinary plastic pwede rin. Yan. Sinulid, pwede po, sinulid. Para ma-prevent lang po lumabas yung hangin. Kasi pag may singaw po to, ito yung magtutulak ng hangin pababa sa loob ng tangke. Talagang hindi po mapupuno yan. Yan. Tapos ito rin, kung may problema to, itong pinaka gate valve natin, kung sumisingaw din yan dito, yan, kung dito po sa bunganga niya, kung sumisingaw din dyan, yan, yan, kung sumisingaw po dyan yan, hindi rin makakaipon ng hangin yan, lalabas lang yung hangin ng dire-diretso dito sa atin, sa harapan natin. Tapos dito sa ilalim ng ito, pressure gauge, yun, kasi may thread din dyan, tinetread din po yan. Yan, dapat i-test din natin ng bula pa rin. Pagte-test, bula pa rin. Tapos ilalim pa rin dito. Bula pa rin. Tapos dito, bula pa rin. Yan. At dito rin. Papuntan dito sa pressure switch. Ito, bula pa rin yung pagte-test dyan. Yan, bula pa rin. Yan, ginaganyan lang po natin yan. Tapos makikita nyo kung mabula to, magbabubbles po yan. Kung may singaw. Dapat po mawala lahat yan, yung singaw na yan. Yan, dapat matanggal nyo lahat yung mga singaw na yan para maganda po yung pasok ng hangin dito sa ating tangke. Yan, sa paraan po na yun, kakarga na po yan ng mabilis. Ito pa po yung isa. Ito pa po yung isa na dahilan kung bakit ayaw kumarga. Itong ating tangke, ayaw kumarga. Dito po tayo, dito rin. Babaklasin po to. Itong pinaka head nya. Yan, nahati po ito sa gitna. Yan, nahati sa gitna yan. Tatanggalin muna to. At tatanggalin muna rin to. Tapos yan, may ano siya dyan, may nut. Kumisan 4 yan. 4 na Allen wrench. 4 na Allen wrench po yung iba. Yung ibang head pump na ganito. Yan, yung pump po na ganito. Air pump. Ito, kung mapapansin nyo, 2 lang siya. Yan, 2 lang po siya. Yan, tapos dito binibiyak siya sa gitna. Yan, lipat tayo dun sa ano. Ito, bago tayo lumipat pala dun sa ating pinaserox. Ito po yun. Ito nga po, ulitin ko lang. Ito, iigop ng hangin. Papasok yung hangin dyan. Tapos, dito maglalabas ng hangin. Yan, pakikita natin. To, ganito naman po yung pagte-test ng ano, para ma-test natin siya. Yan, tatanggalin natin to. Saka natin siya isasaksak. Yan, tatanggalin natin yan. Yan, tatanggalin nyo po yan. Ito po yung air filter natin. Yan, papasok yung hangin dyan. Papasok dito sa makina natin. At ibabato niya dito, palabas. Yan, papunta po dito sa pipe na yan.
Ang gagawin po ng mga nagto-troubleshoot nito, tinatakpan nila ng ganyan. Yan, abang nakasaksak yan. Tapos mararamdaman nyo yung higop po ng hangin. Higop yan. Sasakap nyo po yung balat natin. Yan, pakikita natin. Yan, saksak natin. Sasaksak natin siya ulit. Ito na po mga bossing. Yan. Yan, makikita nyo, bumubuo siya ng ayan. Ayan siya, oh. Ayan. Yan, hinihigop niya po yung balat natin. Yan. Sinyales na okay naman po yung ating head pump. Yan. Yan po, hinihigop niya yung balat natin. Pag yan po ay pabuga po yung hangin at hindi pa higop, ibig sabihin may problema dito sa po natin, sa pump natin, air pump. Yan, tatanggalin ko muna yung saksak para tuloy tayo sa demo natin. Yan, tatanggalin muna natin yung saksak para hindi ganong maingay. Kasi isa pa ipapaliwanag natin. Yan, kung napansin nyo po, paigop po yung hangin dito kasi nga papasok siya. Tapos yung tendency nga nun ay sa palad natin ay nag-ano po siya. Yan, iniigop niya yung balat natin. Yan, iigupin niya yung balat natin. Ngayon, kung dito po sa kaliwa natin ay umiigop yan, dito naman sa kanan ay pabuga. Pabuga po dapat dito. Malakas po yung buga ng hangin. Yan. Para matest nyo po yan, tatanggalin to. Yan, tatanggalin nyo to. Itong may copper pipe na yan o copper tube na yan. At dito rin tatanggalin sa ilalim. Ito. Yan, luluwagan nyo po yan. Tatanggalin nyo to. Tapos tatakpan nyo rin yan. Yan, kahit hindi nyo natakpan, maririnig nyo na dapat po malakas yung buga ng hangin dito sa kabila. Pag wala pong ganong buga dito, talagang may problema po dito sa taas. Yan, may problema po dyan. Yan, may ginawa na po tayong ganyan. Ang buga lang ng hangin dito parang parang hinawi lang. Yan, gumaganyan lang. Hawiin nyo yung hangin ng kamay natin. Parang ganun lang yung buga niya, mahina. Ayun. Ito po yung ituturo ko kung paano gagawin natin. Pag ganun lang po yung nilalabas na hangin dito. Yan, talagang doon po hindi mapupuno to, tangke natin. Kasi mahina po yung buga dito sa bandang kanan. Yan, mahina yung buga. Ayun nga po, yung pagta-troubleshoot dapat tatanggalin na yan. Tatanggalin mo na yan, tapos ibabalik natin kung okay na siya. Tanggalin dito at dito rin. Yan, dalawa yan. Yan, dahan-dahan lang sa pagtagal, baka masira. Yan, basta dahan-dahan lang po. Ngayon, dito tayo, lipat tayo. May connection po kasi itong pinaserox natin. Yan, maraming nagtanong about doon sa ayaw magkarga ng kanilang Vespa compressor. Yan. Pag binaklas po natin tong head niya, parang sa motor din po yan. Meron siyang piston. Yan. Ito, two head cylinder. Ito po yung sample natin ng Vespa. Tapos ito yung piston. May sample tayo ng piston. Ayan siya. Yan pong piston na yan, yan, may umangat po na piston dyan. Ay yung pinaka-bobomba, parang motorcycle din. Yan. Yung piston natin. Tapos pag binaklas nyo po itong head cylinder na yan, ito yung makikita nyo mga bossing. Ayan siya. Tapos meron kayong makikita na dalawang metal plate na manipis. Yan, medyo lumalabo yung camera natin. Sana makita natin na maayos. Ayan. Ito po mga bossing, meron siyang dalawang metal plate. Yan. Dalawang metal plate. Ito rin. Yan, may dalawang metal plate. Tapos ito nakalagay doon sa kabila yung isa. Yan, nakalagay dyan yung isa. At yung isa naman nakalagay dito. Yan, dalawa sila. Ito itong dalawa. Tapos ito na po yung pinaka gasket natin. Kung minsan manipis na stainless, hindi,
aluminum, parang o kaya stainless, manipis na manipis yan, kaya ito parang copper siya. Pero pag nasira na po to, pwede rin namang ano, bilhin lang kayo ng papel, yung bilamoid, yung tawag nila bilamoid. Yan, ito rin. Ito mas malaki lang ng konti. Ayan. Di naman po kayo malilito kasi dito nakalagay yan. Yan, may uka dyan yan. Tapos yung isa sa kabila dito. Yan, pag binaklas nyo, dahan-dahan lang kayo para hindi po siya, hindi kayo malito. Ito yung pinaka-spacer nya. Pag ilalagay nyo na po yan, lalagyan ng gasket o gasket oil, gasket maker, yung pang-motor pwede. Yan. At bago nyo po ibalik yan, dapat gagamit kayo ng papel dahlia 1,000 yung size nya. Yung mga papel dahlia po, merong ano yan, 100, 200, 300 na size. Dapat po yung pinaka pinong-pino para yung gasgas niya makinis yung gasgas. Kaya dapat po mga 800 to 1,000 yung gagamitin nyo. Ang gagawin nyo po nun para sa motor din, lilinisin to. Yung bakal na yan, lilinisin. At ito rin po, pag kinalawang po kasi yan, hindi na siya ganong nagpe-play. Parang gumagalaw po kasi siya, yung nagbe-bend. Ito, nagbe-bend po yan, parang nagsasakap para pumasok yung hangin, no? Di kaya yung parang inaangat niya ng konti. Ito, itong dalawa na metal plate na sobrang nipis. Yeah, manipis po yan. Ang gagawin nyo lang po, liliyain nyo sa dun sa 1,000 na papel dahlia. Ito, ikakaskas nyo po yan, dalawa na yan. Yan. Saka ito rin po, lilinisin yan. Saka ito rin, hanggang sa matanggal yung mga dumi-dumi sa kakalawang. Ito rin, ginagasgas po natin yan sa papel dahlia. Gamit lang kayo ng plywood na makinis. At doon nilalapag nyo yung papel dahlia. At yun, kaskas na. Linisin po natin yan. At ito rin. Tapos pag ibabalik na po natin yan, gagamit na tayo ng gasket maker po o gasket oil. Anything na po manipis lang yung ilalagay natin. Kung nasira naman po ito o di kaya wala nang ganito, dapat lagyan nyo po siya ng parang papel o yung bilamoid na tinatawag nila. Ibang klaseng papel po yan para sa mga paggawa talaga ng gasket din. Yan, para yung pressure hindi sumingaw. Yan. Air pressure hindi po sumingaw. Yan po. Ito po yung makikita nyo. Ito po yan dito. Yan, iba lang klase ito, medyo old model siya. Yun, ito apat yung tornilyo niya kung mapapansin nyo dito. Apat yung tornilyo niya. Yan. Pero same lang po yung makikita nyo rin dyan. Kung minsan nag-iiba lang po yung pagkakadesign. Yan, kung minsan hindi ganito, iba yung design niya. Hindi siya dalawang plate na ganyan. Yan po. Pag nalinis nyo po yan, lalakas na po yung ibubuga na hangin dito. Yan. Yung mga nagtatanong sa akin na ayaw pong kumarga ng kanilang tangke, ito po yung dapat nyong i-check. Ito. Yan nga po, gaya ng sinabi ko kanina, lilinisin yan ng papel dahlia po 1,000. Tapos paandarin nyo na yan. Pag nagbuga na po ng malakas na hangin dito yan, okay na tayo. At dapat wala rin singaw to. Yan, yung mga copper tube natin pababa, yan, kumpleto na po nun. Tetest nyo po lahat yan kung walang singaw. Yan, hanggang dito sa pressure switch. Yan po, channel line po natin, Beck and Toink. Sana po may napulot kayo sa video natin. Kung may katanungan po kayo about dito sa mga compressor, yan, sasagutin po natin hanggang kaya natin. Yan. Sana po subscribe po kayo at like na rin. At marami pong salamat.